Sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko. Ano sa'yo? Sumunod ka sa akin." Pagkatapos ng isang leadership training sa simbahan, tahimik na naglalakad pa uwi si Allen. Habang nag-uusap ang ilan sa mga kasama niya, narinig niya ang mga komento tungkol sa iba't ibang ministry assignments. Siya ang napili sa preaching ministry. Siya naman ang gagawa ng bagong outreach program. Napaisip si Allen, "Ako? Parang wala namang espesyal na ministry para sa akin." Pakiramdam niya parang mas makabuluhan ang ginagawa ng iba kaysa sa kanya. Tahimik lang kasi siyang tumutulong sa logistics at nag-aayos ng mga upuan tuwing may gathering. Habang pauwi siya, naalala niya ang isang tagpo sa Ebanghelyo ni Juan. Pagkatapos ibalik ni Jesus si Pedro sa paglilingkod, napansin ni Pedro ang isa pang alagad at nagtanong tungkol sa magiging kapalaran nito. Ngunit simple ang sagot ni Jesus, "Kung nais kong manatili siya, hanggang sa ako'y dumating, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Sa sandaling iyon, itinuro ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagtawag sa buhay Kristiyano ay personal. Sa kanyang soberanong kalooban, ang Diyos ang tumatawag at naglalagay sa bawat mananampalataya sa iba't ibang gawain. Iisa ang ating Panginoon, ngunit hindi pare-pareho ang ating calling. Kaya hindi dapat sinusukat ang ating buhay ayon sa ginagawa o nakikitang bunga ng paglilingkod ng iba. Ang tunay na tanong ni Kristo ay, hindi kung kapareho ba ng landas ng iba ang ating tinatahak, kundi kung tayo ba ay tapat na sumusunod sa Kanya. Madaling madistract ang puso kapag lagi nating tinitingnan ang buhay ng iba. Minsan naiinggit tayo sa kanilang ministry, sa pagkakataon meron sila, o sa bunga ng kanilang paglilingkod. Ngunit ang tunay na pagsunod ay nagsisimula kapag tumingin tayo pabalik kay Kristo at pakinggan muli ang kanyang mabiyayang utos, "Sumunod ka sa akin." Sa pang-araw-araw na buhay, maaaring hindi kapansin-pansin ang ating calling. Maaaring ito'y pagiging tapat na magulang, sa paghubog ng mga anak sa pananampalataya, pagiging may integridad sa trabaho kahit walang nakakakita, ang tahimik na paglilingkod sa simbahan, o kaya ang pakikinig at pag-encourage sa isang kapatid na dumaraan sa pagsubok. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang gawain, kundi kung sino ang sinusunod natin. At habang tapat tayong sumusunod kay Kristo, nagiging daan din tayo upang hikayatin ang iba, hindi sa pamamagitan ng kompetisyon, kundi sa pamamagitan ng paalala. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Panginoon na lumakad kasama niya sa lugar kung saan niya tayo inilagay. Sa huli, ang tanong ay hindi, ano ang ginagawa ng iba? Kundi, tapat ba akong sumusunod kay Kristo kung saan niya ako tinawag? Sa halip na ihambing ang aking calling sa iba, mas pagkaisipin, paano ba ako magiging mas tapat sa pagsunod kay Kristo sa lugar kung saan niya ako inilagay? Panginoong Jesus, salamat sa personal mong pagtawag sa aking buhay. Patawarin mo ako sa mga sandaling mas nakatingin ako sa landas ng iba kaysa sa iyong kalooban para sa akin. Turuan mo akong maging tapat sa lugar kung saan mo ako inilagay. Naway ang aking buhay ay maging paanyaya rin sa iba na sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.